Napadaing si Chantal nang siya ay kumilos. Di niya maigalaw ang binti niya nang subukan niyang bumaba sa higaan. Di siya magtataka kung bakit. Sa laking mama ni Amiel, malamang iindahin niya ng sobra ang pagkawala ng kanyang birhen. Pakiramdam pa nga niya, lalagnatin siya sa sakit na nararamdaman niya. Are you okay? Napalingon siya rito, gising na rin pala ito. Oo, wika niya. Pinigilan niya mapangiwi na magsalita. Bakit ba siya mag-iinarte? Siya naman na may gusto at nagsimula nito, kaya paninindigan niya. Ngumiti siya sa binata ng buong tamis. Nawala din agad yon, nang di man lang ito gumanti ng ngiti sa kanya. Kumakaasta pa nga ito, tila ba hindi siya pinahirapan nito kagabi para mairaos ang pangangailangan nito. Yung isang rounds lang na balak niya, ginawa nitong 3. Kaya na maramdam niya ang kirot sa ibaba. Konti na lang, maiiyak na siya sa sakit. Napatingin siya sa lalaki. Wala itong pake nang bumangon sa kama at naglakad patungo sa banyo na walang anumang suot. Pagbalik nito ay nakaredy na itong umalis. Saan ka pupunta? Nilagpasan na kasi nito ang kama nila. Uuwi na. Nito na para bang wala na talaga siya rito. Habang siya umaasa kahit papaano na alalahanin nito. Kagaya ng palaging ginagawa nito sa kanya nung di pa ito nawawalan ng alaala. Magluluto ako. Ayaw mo bang kumain man lang muna? Sinubukan niya maging normal ang boses at huwag mamalat. Kahit pa para bang mayroong bara ang lalamunan niya. Mas iniinda na yata niya ito ngayon kesa sa pagkababae niya na napasukan ng jumbo na hotdog. Hinahanap na ako sa amin. Kailangan ko nang umuwi. He almost treated her like war. Pagkatapos gamitin, basta na lamang iiwan sa tabi. Wala man lang itong pake sa naiwan damage sa kanya. Doon siya napatayo, nakumot lamang ang tapis sa katawan at lumapit siya sa lalaki. Hindi mo ba talaga ako naalala, Amiel? Kahit isang detalye lang sa akin. Sa bahay na to, ang mga larawan at gamit dito. Wala ka ba naaalala kahit isa? Desperado niyang tanong na inilingan lang nito. Sorry, pero wala talaga. Pinagbigyan na kita. Sana tumupod ka sa usapan natin. Huwag ka nang pupunta sa mansyon. Sa tono nito, parang siya pa ang may utang na loob. Yan ba talaga ang gusto mo? Kusa nang namalat ang boses niya kahit paanong pigil niya. Kumagaralgal na nga ito. Oo, kung ano man na namagitan sa atin dati. O kaya yung nangyari kagabi, kalimutan mo na. Wala talaga akong maalala sa'yo. At mas mahalaga sa akin ngayon na maayos kami ng pamilya ko. Ayoko magalit sila sa akin dahil sa pagkikipag-ugnayan ko sa'yo. Wika nito na tila ba di na magbabago pa. Sige, halos pabulong niyang sabi. Nanghihina siyang humakbang pabalik sa kama. Ayaw na niyang igiit pa kay Amiel ang nais niyang mangyari. Naalalahanin siya nito bilang asawa. Baka makatikim na naman siya ng bulyaw rito. Hinayaan na lamang niya ito lumabas ng silid. Hanggang sa tuluyan ng yumugyug ang balikat niya nang marinig niya ang mahinang lagatik ng pintuan. Sunod-sunod yon at walang patid na umago sa mga mata. At hinayaan niya lang na dumaloy ito ng dumaloy hanggang sa kusa na ring maiga. Wala na talaga. Di na siya matandaan ni Amiel kahit pag ginawa niya na ang alam niyang paraan para mapalapit siya rito. Baka tama ang kaibigan niya. Dapat na niyang kalimutan si Amiel. Di sila para sa isa't isa. Paalam, Amiel. Alam kong pagpapakatanga ang ginawa ko kagabi. Ngunit di ako nagsisisi. Mahal kita. At kung sakaling bumalik ang alaala mo at naalala mo na ako, alam mo kung saan mo ko pupuntahan. Kausap niya ang litrato nito bago lumabas sa main door ng bahay. Chantal! Ang lapad ng ngiti ng kanyang kapatid na si Cardo nang makita siya. Naroon na ang kanyang magulang at mga kapatid. Nauna na kasing umalis sa mga ito sa rancho matapos malaman na nawalan ng alaala si Amiel. Sa takot na baka paalisin ito ni Doña Anastasia ay minabuti ng mga ito na unahan ng Doña. Mabuti naman at umuwi ka na rito. Napapangiting sa lubong ng kanyang kuya Cardo. Naabutan niya itong kasalukuyang naguhukay ng haligi para sa gagawing kusina. Tapos na kasing gawin ang kabahayan nila na di kalakihan, ngunit masasabi niyang matibay naman. Oo kuya, wika niya. Bitbit niya noon ang duffel bag na mayroong lamang gamit niya. Kinuha nito ang bag niya at sinabayan siya sa pagpasok sa bahay. Huwag ka nang malungkot, Chantal. Okay lang na sinukuan mo ng tuluyan si Amiel. Ang kasal niyo naman ay kasal-kasalan lang. Isa pa, hindi talaga ako pabor sa hayop na yon. Maigi nga na nawalan siya ng alaala para makalaya ka na ng tuluyan sa kanya.
Kasi kung siya ang dating Amiel, tingin ko din di magiging mabuti ang pagsasama ninyo. Ang masamang damo di na magbabago. Di na siya nagsalita pa para kontrahin ng kapatid. Pananaw nito yon at iginagalang niya. Pagkatapos nga ng ginawa sa kanya ni Amiel, nang naranasan niya dito, ayaw niya itong ipagtanggol pa. Anak, narito ka na. Ang ina, niyakap niya ito ng mahigpit. Nay, awang-awa ito sa kanya. Di naman kaila rito ang nararamdaman niya kay Amiel. Masaya ako na bumalik ka na, anak. Opo, Nay. Hayaan mo, makakalimutan mo rin si Amiel. Mag-uumpisa ulit tayo. Kaya huwag ka na malungkot. Hayaan mo na siya, baka di talaga siya para sa'yo. Gagawin ko po. Nakangiting wika niya. Buong-buo na ang pasya niya nakalimutan si Amiel at babalik na sa normal ang buhay nila, lalo na nakabalik na sila ngayon sa pulang lupa. Saan ka galing, Amiel? Yun agad ang tanong sa kanya ni Ace pagka-uwi niya sa bahay. Nasa sala ang mga ito nang maratnan niya. I'm just hanging around. Kibit balikat ng wika niya. Ano? Alam mo bang nababaliw na kaming lahat dito sa paghahanap sa'yo? Next time magpaalam ka naman para di kami mag-alala sa'yo ng ganito. Labas na ang litid na ugat ni Ace nang masermonan siya nito. Sadyang ganoon yata talaga kapag panganay. Entitled manermon ng pasigaw. Mabuti sana kung mahina ang pandinig niya o kaya naman magkalayo sila. Nasa harapan siya nito. Oo nga naman, Amiel. Dapat lang na nagpapaalam ka sa amin. Paano kung naligaw ka o mayroong masama nangyari sa'yo? Saan ka namin hahanapin? Talo pa niya ang batang pinapagalitan ng mga kapatid. Ngunit ayos lang, di masama ang loob niya. Batid niyang bunga lang yun ng pag-aalala ng mga ito sa kanya. Kaya ganoon na lamang siya ng mga ito kung sabihan. Grateful siya sa pagkakaroon ng ganitong mga kapatid. I'm sorry. Buong kababa ang loob na wika niya. Yun lang ang sasabihin mo? Ang tila ba di na kontento na si Ace. Gusto pa yata ay paluhurin pa siya nito sa asin. Pinigilan pa kasi siya nito nang tangkain niyang umakyat sa hagdan. At dahil matanda sa kanya ito ay huminto bilang paggalang. Tama na Ace. Sige na Amiel, pumasok ka na sa silid mo. Alam ko pagod ka. Mahinahong wika ng ina. Mabuti na lamang nakahanap siya ng kakampi. Kaya naman nakaakyat na siya sa kanyang kwarto. Napabuntong hininga siya pagkapasok niya sa loob. Ano na lamang kaya ang sasabihin ng mga ito kung nadulas ang dila niyang si Chantal talaga ang kasama niya kagabi, di siya nang galing kung saan lang. Sorry na agad sa inyo. Ani niya sa isip. Gusto niya lang naman resolbahin ang problema niya kay Chantal ng maayos, kaya siya sumama rito. Oo, aaminin niya nagulat siya sa iba niyang natuklasan na mayroon siyang sariling bahay. Naniniwala ang isip niya na asawa si Chantal at doon sila nakatira bago ang aksidente. Kaya lang iniwanan siya dahil pera lang ang habol nito sa kanya, ayon sa kanyang pamilya. Sa puntong to, mas matimbang ang kadugo niya. Alam niya, di siya nito papabayaan kahit kailan. Patunay na rito ang paghahanap nito sa kanya kagabi. Nakonsensya tuloy siya, pero di bale. Sa ngayon, siguro naman kapwa na sila matatahimik ni Chantal. Nabigyan na niya ito ng closure at batid niyan di siya nito guguluhin pa. Hindi siya nagsisisi na ipinagpalit niya ito sa pamilyang mayroon siya ngayon. Di muna siya susugal sa taong hindi niya lubusang kilala kahit pa asawa niya ito. Uncle, saluhin mo ang bola. Di siya tinigilan ng pamangkin hanggat di siya pumapayag na makipaglaro dito. Pasa mo. Malakas na sabi niya rito. Pati yata pagsalo ng bola nakalimutan na niya. Nagmintis kasi ito sa kamay niya, kaya napapunta sa likuran ng mansyon. Uncle naman, ang lampa oh! Nayayamot ng wika ni George na tinawanan niya lang. Hinabol na lamang niya ang bola. Kinakailangan patuloy niyang sumuot sa malagong halaman para makuha ito. Ano ba, Avery? Akala ko ba natubos mo na ang mansyon? Bakit ngayon pinadalahan pa rin ako ng notice ng bangko? Napasilip siya sa kung sino ang naririnig niyang tila ba nag-aaway na mag-asawa. Si Ace pala at si Avery. Busy ako sa trabaho, kaya siguro maiintindihan mo naman kung bakit di ako nakapunta sa bangko. Ayun ka na naman sa pagiging busy mo. Pero nung time na isinang lamang ang mansyon without my permission, wala kang kahasel-hasel. Halos mabingi siya sa sigaw ni Ace sa asawa. Sinusumbatan mo ko, Ace? Baka naman gusto mong ipaalala ko sa'yo kung saan ko ginamit ang pera na pinagsalaan ko sa bahay at lupa mo. Umalis na lamang si Amiel ng dahan-dahan. Sumasakit ang ulo niya kapag nakakarinig siya ng nagbabangayan. Mas minabuti niyang makipaglaro na lamang kay Josh. Matapos niyang makipaglaro dito ay sa kanyang kwarto siya nagpahinga. Maghahapunan na nang maisip niyang lumabas. Amiel. Si Ace nakaabang ito sa pintuan ng pagbukas niya.
Bakit? May papipirmahan sana ako sa'yo. Nag-aalangan pa ito nung una na magsalita at ibigay ang papel sa kanya. Sa huli ay binigay rin ito sa kanya. Para saan to? Aniya. Gusto kong maglabas ng pondo para sa bagong project na ilulunsad ng kumpanya mo. Bigyan mo ako ng 2 araw para mabasa ko to. Wika niya. Di naman siya nagdududa kay Ace kaya hesitant siyang pumirma. Medyo may kung anong enerhiya lang ang pumipigil sa kanya nang gawin yon. Hindi niya maunawaan na nakasaad sa papel na yon. Hindi naman dahil sa mahina siya sa comprehension niya sa pagbabasa, kundi wala lang talaga siya sa mood para intindihin yon. Isa lang ang malinaw sa kanya kaya nagpreno muna siya sa pagpirma. Napakalaking halaga ang involved dito. Medyo nalula nga siya doon at tingin niya kailangan niya maghinay-hinay. Pirma niya ang nakasalalay doon. Bakit 2 days pa? Kailangan ko to ngayon. Kaya kung pwede lang, pirmahan mo na. Medyo nagulat siya sa tono ng pananalita nito. Masyado naman yata ito nagmamadali. Palibhasa, nasanay ito sa pirma agad siya unang abot pa lamang nito ng papeles. Hindi Ace. May paninindigan niyang sabi. Wala siyang pakialam kahit galit man ito or what. Basta sarado na ang isip niya. Hihintayin niya si Anton. Sige, bukas ha, hihintayin ko yan. Wika nito. Mabuti na lamang at di ito nangulit pa. Tinawagan niya ang kapatid. Kaso, out of coverage ito. Naalala niya pala naka-out of the country ito. May 2 linggo pa bago umuwi. Kaya ipinaubaya na lamang niya ang ginaharap ang pagpirma sa papeles. Nang kulitin siya nito ni Ace kinabukasan. Nang dumating si Anton matapos ang 2 linggo, ay pinakita niya kaagad ang pinapirma ni Ace sa kanya. Mabuti na lamang at may kopya siya nito bago ibinigay sa kapatid. Malakas na buntong hininga ang naging sagot ni Anton. Kasabay ng dahan-dahan nitong pag-iling na may dismayadong tingin sa kanya. Ano pa silbi ng pagsanggunin mo sa akin nito, Amiel? Wala na. Napirmahan mo na. Nito na sinundan ng mabigat na paghinga. Alam mo ba kung anong ibig sabihin ng kasulatang ito? Nakatutok lang siya sa mata ni Anton habang hinihintay ang kasunod nitong sasabihin. Ibig sabihin nito, binibigyan mo siya ng karapatang angkinin ang lahat ng ari-arian mo at kasama na ang pera mo sa bangko. Ano? Di makapaniwala niyang sabi. Sabi ko naman sa'yo, Amiel, huwag kang basta pipirma sa papel na binibigay sa'yo ng 2 yon. Wala akong tiwala sa kanila. Naikuyom niya na mahigpit ang kamao at mariing napapikit ng mata. Oo, wala siyang malinong na maalala sa malaking perang pinaghirapan niya. At kung paano niya yung trinabaho para kitain. Ngunit isa lang ang nakikita niyang malinaw dito. Siya. Kinabukasan niya ang nanganganib sa kamay ni Ace. Yung nakikita niyang ugali nito na tila diktador. Di niya gusto at nakakapikon. Minsan, nais niya itong sagutin ngunit nagpipigil lang siya dahil wala siyang maalala. Di niya tuloy may iwas sa mangamba. Nasa tagilid na nga siyang kalagayan ay ginugulangan pa siya nito. Akalain ba naman niya na ganoon pala kasama ang ugali nito? Sa kabila nito, ayaw niyang tanggapin ng lahat. Baka naman nagkakamali lang si Anton. O kaya naman, gusto lang nitong pag-awayin sila ni Ace. Pwede naman kasi mangyari yon. Since ito yung una niyang nakitaan na may pagkamalisyoso sa kanilang magkakapatid. Medyo sumakit tuloy ang ulo niya. Akala niya si Chantal lang ang problema niya, pati rin pala ang mga kapatid niya. Ngayon, parang unti-unti niyang naaamoy na mayroon din maganda sa mga ito. Bumalik siya ng silid at paulit-ulit niyang binasa ang nilalaman noon at inintindi sa abot ng makakaya. Hanggat maaari kasi ayaw niyang magpadalos-dalos. Ayaw niyang padala sa panunulsol ng kahit sino. Nais niyang paniwalaan sa tingin niyang tama at di ang tama sa mata ng iba. Kaso, di nagsisinungaling ang bawat letra na nakasulat sa papeles na binigay ni Ace sa kanya. Mukhang tama nga si Anton. Ang kapatid nilang panganay, magulang talaga. Kinamkam nito lahat na nakasulat doon na umano'y pag-aari niya na mayroon din birong halaga. Ang sama pala talaga ni Ace. Para bang may umahon na init sa kaloob-looban niya at umakyat yon paunti-unti sa kanyang ulo. Paglabas niya ng silid, sakto nakita nito na paalis ang mag-asawa. May luggage kasi itong bitbit. Anong ibig sabihin nito, Ace? Kulang na lang isampal niya sa mukha nito ang papel na hawak niya. Nakangising sumagot sa kanya ang lalaki. Basahin mo. Alaala lang ang nawala sa'yo, Amiel. Di pagkaintindi mo sa binabasa mo.
Lalampasan sana siya nito. Hinablot niya ang dibdib nito at ipinako niya ito sa pader. Bagay na ikinangitla nito pati na mag-ina. Babe! Daddy? Kapwa na hintakutan ng mag-ina. Mauna na kayo, babe. Susunod ako. Kaya ko na to. Nahihirapang sabi nito. Bagay na sinunod ng mag-ina. Lalaban ka, Amiel? Wala kang nga maalala. Natatawang sabi nito sa kabila ng paghihirap na dinadanas nito kay Amiel. Doon lang ito ni Amiel na bitawan. Maraha siya napapikit. Habang si Ace pangising-ngising na aayos ang kwelyo. At kahit maalala mo pa ang lahat, wala ka na laban sa akin. Dahil wala ka na ngayon, kahit singkunduling. Naikuyom niya ang kamao kasabay ng pag-flash ng ilang alaala sa isipan niya.